Okay, so meron na tayong nanonood, dalawa. Okay, sila na yung dalawang nanonood. Okay, so good evening sa lahat ng gising pa. At live po ulit tayo dito na sa Tinambak. So back to work at still another opportunity to serve our country. So I'm happy to be back and to be used by God. So I grab the opportunity tonight na maibalik yung ating pong midweek activity, which is listening God's Word. At I'm encouraging everyone na talagang kumbaga samantalahin natin yung mga pagkakataong ito na makapakinig tayo. So anyway, shout out po sa ating friend andyan, si Pastor Del. Yun, kumbaga nandiyan dyan, kasama natin watching. So join with me this short message live here at quarantine area. But sabi nga, hindi hadlang ang work, but every opportunity is a privilege to serve our God and also our country. So join with me in prayer. Father, thank you, O God, for this evening, for allowing us, Lord, to come into your presence and to be blessed by your word. And we ask your Holy Spirit as we meditate, as we, Lord, soak ourselves, Lord God, with your mighty and powerful word that you have been prepared for us this evening. So Lord, ikaw po yung aming kailangan sa buhay. Kaya hangad po namin na palakasin po kami ng iyong mga salita at gabayan upang humama kami sa tama. Ama, ikaw po ang mapapurihan, ikaw po, O Diyos, ang maluwalhati sa gabing ito sa aming pakikinig ng iyong salita. So Lord, we love you and we thank you at we ask this, Father, in Okay, so good evening ulit. So shout out tayo dyan sa mga nanonood. Nakita ko si Abby is watching, andyan na si Joshua. So yon. So ang title po ng message this time is I Need Help. Ako. Kumbaga from the word marinig natin, wow, I need help. So alam mo lang tao na hindi nangangailangan ng tulong. Para na sinabi natin na yung kasabihan na no man is an island. Ibig sabihin, nobody could stand alone so itong title na to ay nilagay ng Lord sa akin para bigyan ng diin yung salitang help. Naalala ko tuloy yung isang awit na my help comes from the Lord. At all of us, lalo na sa panahon natin ngayon, talagang bumibigat yung ating pong sitwasyon, bumibigat yung ating kumbaga nangyayari sa ating paligid at isa sa banta ay itong paglaganap ng virus, especially dito sa ating probinsya, ay talagang nag-iiwan siya ng takot, pag-alalahanin, nag-iiwan siya ng kumbaga kaguluhan sa isipan. At naalala ko yung term ng kapatid ko is people right now are, the way they think, the way, how they interpret things. Sabi nga niya ay
paranoid na po. Yung pag sinabi mo kasing paranoid, windang na. Parang dahil sa sobrang takot na po, nakakalimutan na nila yung ginagawa nila ay nakakasakit na sila ng damdamin at wala na rin silang pakialam sa damdamin ng iba. Ang mahalaga sa kanila ay safe sila. Okay? So, this time, I just want to read a verse in the Bible that reminded me about help. In Hebrews chapter 13 verse 8, sabi dito, we can say with confidence. Sabi po dun sa New Living Translator, we can say with confidence, the Lord is my helper. Everyone needs help, because aminin natin, kahit yung mga nagsasabing sila yung malakas, yung nagsasabi na sila yung magaling, may panahon na mangangailangan din sila ng tulong. Naalala ko one time yung nandun kami sa isang baryo and we are having a Bible study. Nagsishare kami ng Word of God doon sa noong time pa noon ay may daycare school at yung mga nanay ay tinuturuan. May isang tatay doon na sumilip at nagsalita. Narinig ko kasi nasa likod ako, and the one na nagsishare that time is my father, Pastor Mateo. At nagsabi siya na hindi ko kailangan ng Diyos. I don't need God, sabi niya. Kasi malakas ako. Kaya kong buhayin ang pamilya ko. At totoo, yung taong yun, habang tinitingnan ko, talagang makikita mo, malaki talaga yung katawan. Talagang makikita mo, pwersado, talagang, kumbaga, batak sa trabaho. And, nalungkot ako, sapagkat, sabi ko, para bang, ang yabang naman, ayun yung dating sa akin. And, this person is, para bang, umalis. At, sabi ko, parang nag-grieve yung aking damdamin na sabi ko sana wag ganun. Kasi bilang lingkod ay responsibilidad namin or parte ng buhay namin na ibahagi ang katotohanan, ibahagi ang salita ng Diyos. And hindi umabot ng isang buwan, naalala ko, kumbaga itong taong ito na nagmamalaki ay pilit na gustong makausap si Pastor Matt. And akala ko kung sino yung taong yun na nandoon nakaratay sa higaan. At nung mamukaan ko, siya yung taong nagsalita na hindi niya kailangan ng Diyos. Hindi niya kailangan ng tulong ng Diyos. At nakita ko yung taong ito na nagsalita. Nangayayat, talagang makita mo, kumbaga yung term sabi ko, nagkupos, nagsalit, or lumiit yung kanyang katawan. And parang nawindag, sabi ko, anong nangyari? Until naalala ko, ito yung tao na nagsalita na hindi niya kailangan ng Diyos. Alam niyo po, isa sa mga nakakatakot sa panahon natin ngayon, may pandemya na, meron pa tayong mga pinagdadaanan na problema sa bahay, problema sa anak, problema sa pag-aaral nila, problema sa mga future nila. Alam mo, samot-saling. Alam mo, kumbaga, tormented na yung mind natin. And yet, kumbaga, makalimutan natin na may Diyos na pwede tayong lapitan. May Diyos na pwede natin hingan ng tulong. May Diyos na sana ay naririyan para antabayanan tayo. Ngunit, alam mo, dahil hindi natin nakikita ang Diyos at mas nakikita natin ang problema, to be honest, bumibigat. To be honest, pahirap ng pahirap ang magiging kalagayan o sitwasyon ng ating buhay. Mga kapatid, alam niyo po, this is not really about whatever situation you have. It's not really about your problem.
It is how you recognize who's your Creator is. Is how you, kumbaga, look up, and how you look down is what really matters. Na po? Kung maglo-look up ka, hindi para magmalaki. Kung maglo-look up ka, is para to recognize that God is there for you. At kumbaga, naalala ko even sa exercise, I always start with look up. Seeing the heaven, seeing the goodness, the greatness of God, na kumbaga recognizing His presence sa buhay natin. That is number one. Na wag natin ialis yung i-recognize natin ang Panginoon sa buhay natin, sapagkat every time na nire-recognize natin ang Panginoon, that's the moment that God will work and at work, sa buhay natin. At isang pribileyo yun. Isang pribileyo na tayo po'y nakakalapit. Kaya dito, yung hamon, tulad ng sinabi ko, buong confidence, buong tawag ito, kapanatagan na masasabi natin, ang Diyos ang dakila kung antabay, tulong, umaasahan sa aking buhay. Kaya mga kapatid, alam niyo po, from the title, I Need Help, this is, sabi ko nga, real talk. Pag tayo magmalaki, kailangan natin ng Diyos. Dahil kahit tayo mga Kristiyano, kasama din tayo na apektuhan, na nababalot ng takot. Naalala ko rin yung isang lingkod ng Diyos. Sabi niya sa kanyang mga trupa, pray tayo ng pray, na wag tayong mahawa ng virus, wag tayong mahawa nitong kumakalat. Sabi niya, wala naman tayong ginagawa. Andito lang tayo. Kumbaga, para bang, sabi niya nga inaabala pa natin ng Lord para kumbaga pati tayo atupagin, na meron tayong mga kapatiran, meron mga tao na mga frontliner na naroroon, isinasabak yung kanilang buhay alang-alang saan? Sa pag-ibig sa bayan at pag-ibig sa kapwa. Ito yung mas nangangailangan ng panalangin. Ito yung nangangailangan ng tulong. And honestly, ako po, kumbaga, wala naman akong pwedeng lapitan na tulong, kundi yung mga kapatid ko. Kapatid ko sa pananampalataya. Dahil honestly, sa sitwasyon namin, kailangan talaga namin ng tulong. Diba? Bilang mga frontliner, unang-una, we need prayer. Diba? And kumbaga, ito yung sitwasyon na kumbaga, nasasadlak tayo ngayon. At from the word help, may acronym doon na nireveal sa akin ni Lord. Ano bang tulong, ano bang kailangan yung dapat natin na inilalapit sa Panginoon? That also kailangan natin idulog din sa Panginoon. Number one, we need healing, inner healing. Ano po yung healing? Diba? Yung unang-una, kailangan yung ating puso, yung ating pagkataong loob ay kailangan kumbaga magkaroon ng tinatawag na pagsasaayos o pagkabuo. Dahil alam natin, basag tayo, durog tayo na nangangailangan ng saklolo. Kailangan natin yung kapangyarihan ng Diyos na kumilos sa buhay natin. Tulad ng ating bayan, nangangailangan ng healing. Kaya maririnig mo, let us heal as one. Diba? Makikita mo, maririnig kung saan. Kailangan natin makiisa, maging isa sa pagkakaisa para sa ating bayan. Kaya everyone needs healing because everyone has its own journey, has its own pain that we need to help one another. Alam niyo po, ang sarap na may mga kapatid ka na maririnig mo na magpapalakas sa'yo, na yung sugat unti-unting humihilom
dahil sa kanilang presensya, dahil sa kanilang panalangin, dahil sa kanilang pagmamalasakit. Kaya, we need healing. It means we need God. Diba? And ito po yung way na kung saan may opportunity tayo na gamitin ng Panginoon. Diba? And gamitin ng Panginoon not just for healing but also as an encouragement. Okay? Encouragement. Because marami ngayon nadidepress, marami ngayon nalulungkot. Like right now, kumbaga, meron akong mga kina-counsel. These are the people, who are really suffering, mga positive for COVID-19. And pag naririnig ko sa sila, to be honest, durog yung puso ko. And sabi ko, kailangan nila ng healing, kailangan nila ng encouragement. Diba? Sabi ko nga, mabigat na yung sitwasyon, mabigat na yung pandemyang ito. Mabigat na yung kanilang pinagdadaanan. Sana man lang maging kalakasan ako o maging kalakasan tayo. Kaya nga, sana yung words na malalabas sa ating mga bibig, yung action na ating gagawin, sana ito'y action na nagpapahilom. Ito'y aksyon na nagpapalakas ng kanilang damdamin. Kasi, alam mo, they are also worried. Kasi, kumbaga, they were identified as mga positive, but even though they were asymptomatic or symptomatic, sabi ko nga, it's ang encouragement ko sa kanila. Mga kapatid, sabi ko sa kanila, you have to be strong in the Lord. It's the issue here. It's not about situation. It's not about maging positive ka o maging negative. Hindi yan ang issue dito. Ang issue dito is your faith. Yung pinag-usapan dito ay yung pananampalataya mo. Kasi yung pananampalataya mo, ito po yung way na kung saan ang Diyos mapapakilos natin. Ang Diyos ay naririyan, gagawa para sa atin. Kaya nga napakahalaga na yung encouragement na ibibigay natin sa ating kapwa. Kasi maririnig mo ngayon, winda nga mga tao. Diba? Pag may dumating, iba na yung pananaw. Totoo, mga paranoid. Diba? Huhusgahan, pandidirihan, i-discriminate. That's how they think right now. But tayo na mga Kristiyano, tayo na may Diyos, na tayo may malinaw pag-iisip, na binigyan tayo ng pribileyo ng Diyos na tayo yung unang-una na umuunawa. Dapat umuunawa. Dahil yung mga taong nakakaunawa, sila po yung nagiging kalakasan. Sila yung pong nagbibigay ng kalakasan. Pero tingnan mo po yung mga taong hindi nakakaunawa sa kanilang sitwasyon. Sila yung unang-unang humuhusga. Sila yung mga nambubuli. Sila yung mga nag-discriminate. Because there's something wrong with their heart. Kasi walang kapayapaan sa puso nila. Ang puso nila nababalot ng takot. Kaya mga kapatid po, let's bring healing. That's number one. Let's bring encouragement. Okay, this is an acronym from the word help, no? And yung encouragement na yan is, kumbaga, ano ba yung magpapalakas sa kalooban niya? Andiyan dyan na pwedeng meron kang gawin na mabuti. Andiyan na may pwede kang gawin na aksyon, diba? Na talagang magpapatatag ng kanyang kalooban para mas lalo siyang magtiwala sa Panginoon. Kasi kahit anong sabihin natin, di ba? Pag nag-positive ka na iba na ang laban. Talagang, naku po, kumbaga, kung wala ka talagang Diyos na malalapitan o kakapitan, ay babagsak yung tinatawag na mundo mo. Di ba? Kaya nga, mga kapatid, ito po yung hamon, ito po yung mensahe ng Panginoon sa atin. I need help. We need help. A message that remind us that everyone needs help, that everyone na pumapasok sa isip natin yung help na yon, maalala natin, kailangan nila
ang Panginoon. Kailangan nila ang Diyos. Kailangan nila ng healing. Kailangan nila ng kagalingan. Kailangan nila ng encouragement. Kailangan nila ng kalakasan. And yung pangatlo, they need love. Pag love ng pinag-uusapan, ito po yun. Baka may mali tayong konsepto sa pag-ibig. Ang konsepto ng pag-ibig, sa totoo lang, ang very challenging about love is, sabi dito na, if I'm not mistaken, ang linaw-linaw na love, the unlovable. Love, these people na, kumbaga, maaring hinusgahan na ng marami. Maaring pinandidirihan na ng marami. Mga taong mga nagpositibo. Sabi ko nga, ang isang struggle ng mga nagpositibo, kapag sila gumaling, sila nakarecover, sa tingin nyo ba, tatanggapin sila ng community? Hindi. Mananatili na na dinidiscriminate sila, dinadown sila ng mga tao. At least sa mga tulad natin, nandyan tayo. Diba? Makikita mo yung mga bashers, yung mga sa mga nagpa-positive, maririnig mo kung ano mga sinasabi. Diba? Mga palpak, tunto, yung iba minumura pa. Bakit pa kasi umuwi? Diba? Kumbaga kung kayo lalagay sa kalagayan nila, alam niyong hindi rin sila payapa. Alam niyong mabigat din sa kalooban nila na mahiwalay sila sa pamilya, na naghahangad sila makauwi. Diba? At hindi rin nila ginusto na sila ay mag-positive. Diba? Sa virus na to. But remember, papaalala ko ulit, it's not about COVID. It's about you, how you treat these people, how you care, how you love these people, despite of those situations that they have. Kung lahat na lang huhusgahan sila, sa tingin nyo, ano magiging kalagayan, ano magiging pakiramdam nila? Magiging hopeless sila. Magiging, hindi na nila makita ang Diyos hanggang mas pangarapin na nilang mamatay kaysa mabuhay. At nakakalungkot po yun. Diba? Kaya nga, nandiyan ka to bring healing, nandiyan ka to bring encouragement, nandiyan ka to bring love. Anong love? That you are willing to do. You are willing to sacrifice, you are willing, to share, to do something that others, others not doing it. Or yung iba hindi ginagawa ito. Diba? I'm proud that I have my brother. Naalala ko, I'm very thankful sa AMNI, mga pastors. Pagamat, talagang when I asked the help, sabi ko, parang wala na nagre-response. Alam mo, nagkaroon ako ng pag-asa, yung isa kong kapatid, bumalik, hindi ako iniwan. And I really praise the Lord. Sabi ko, Lord, may kapatid pa rin na nagpupush sa akin, na nagpapalakas na. Hindi ko lang to laban. Laban natin to, kapatid. Magkasama tayo. Kaya may isang pastor akong kasama na volunteer dito na sabi nga naririyan na yung realidad, na talagang grabe ang struggle, but sabi nga we don't lose our hope because we have a great helper. We have our God. Kaya nga I really thank for my brother for sharing, for giving me an encouragement, and of course love na nandiyan siya, nandiyan sa likod. At hindi lang siya, yung mga tao na ginagamit ng Lord na nag-bless sa buhay ko. Sana ganun, kapatid, na tayo mag-isip tayo kung ano yung magagawa natin sa ating kapwa, hindi yung ano kayang gagawin nila, paano kaya, di ba? Para bang gusto mo laging papasok. Alam mo, ang pag-ibig hindi yan puro papasok. Ang pag-ibig palabas yan. At walang kumbaga hinihintay na kapalit. Diba? Kaya ito po yung kailangan nila, kailangan natin, ngunit mas mahalaga na tayo ang instrumento ng Diyos na ginagamit para sa kanila. Amen? So yun po, and the last, sabi nga dito, from the acronym HELP, they need healing, they need encouragement, they need love, and most of all, na wag natin silang bitawan, they need prayer. They need prayer. Kaya nga, let's pray for these people, especially those who are nasa first line, mga frontliners. Let's pray for our government. Let's pray even itong mga umuwi, diba?
na talagang ah, kumbaga nandoon na maging maayos yung mga papers nila, diba? Walang aberya. Kasi ang hirap talaga pag may problema. Talagang even ang gobyerno sumasakit ng ulo dahil they violate law or policy or protocol na meron ang bawat bayan, ang bawat probinsya. So, mga kapatid, nabanggit ko ito sapagkat pinaramdam ng Diyos sa akin na ngayon, maraming nangangailangan ng tulong. Kanina lang, yung ating kapatid na isang pastora, tumawag sa akin and kumbaga sinabi niya yung sitwasyon niya. At sinabi niya talagang kailangan ng tulong. And I really think din dahil may kapatid tayo na nandiyan dyan. Sabi ko nga, nakakaunawa eh. Sabi niya, sige, padalahan mo ng tulong. And ako talaga, thankful ako sa privilege na narating ko yung bahay. Pagamat may mga, totoo, may mga, kumbaga, may checkpoint or may hakang, andoon na napakiusapan, maihatid lang yung tulong, yung kailangan ng kapatid natin na bigas o konting grocery. And nakita ko yung saya sa puso ng ating kapatid na alam mo yun, mayroon siyang kapatid na nakaalala, nagmalasakit, gumawa ng isang bagay na kumbaga nagpagaan ng kanyang damdamin. Kaya napakasarap na maging instrumento ng Diyos para ikaw yung gamitin na dumalo yung biyaya at pagpapala ng Panginoon. Kaya salamat sa ating mga pastor din na ginagamit, sa mga sumusuporta na nandiyan. They never give up to love us, to support us, to encourage us, and of course to pray for us. So malaking blessing na ito para sa atin. Kaya mga kapatid na po, ano mang laban ng buhay, tatandaan po natin, we have God who will fight for us. We have God who really cares for us. We have God who are always there for us to help us whatever it takes. Dahil naniniwala ako, hindi tayo bibitawan ng Panginoon kung tayo hindi bibitaw sa Kanya. Kaya, kapatid, huwag na nating subukan na bumitaw sa kamay ng Panginoon. Dahil alam naman natin, mapapahamak tayo kapag tayo lumayo sa Kanya. Kaya itong hamon na ito, isang paalala na ito, na buong kapanatagan, sabi ng talata na binasa natin, na ang Diyos ang aking dakilang kumbaga tulong na maasahan sa aking buhay. Kaya maging pagpapala po itong ating pong narinig ngayong gabi na hamon at paalala na maaring tayo ay maging katugunan. Maaring tayo ay maging instrumento ng Panginoon para sa kanila. Hindi na natin kailangan magturo. Huwag na natin sisihin ang ating gobyerno. Kasi ikaw mismo may magagawa ka. Buksan mo lang yung mga mata. Buksan mo lang yung puso. Buksan mo lang yung mga palad. Ihakbang mo lamang yung mga paa. Tungo sa lugar na kung saan alam mong kailangan nila ang tulong ng Diyos. At ikaw ang katugunan ng Diyos. Kaya alam mo, ang sarap maging pagpapala, kapatid. Ang sarap na ginagamit ng Panginoon para sa kapatid. Kaya sa mga nakikinig, nawa, napagpala po kayo nitong mensahe na naririto tayo para maging blessing. Amen? Blessing for our government, blessing for these people, blessing for our community. Alam mo, yung wag tayong pumatol sa anumang mga issue, wag na natin pabigatin o dagdagan pa. 'Di ba? Hindi mo kailangan mag-comment, ang kailangan mo manalangin.
Kung magko-comment ka man, mag-comment ka na magpapalakas ng kalooban nila. Remember, they need help. And sometimes, naalala ko sa Proverbs, yung mga tumutulong, yung mga matulungin, pagdating ng panahon, sabi, tiyak na tutulungan kapag nangailangan. Alam mo, hindi ko na tinitingnan yung yung dumating yung time ng mga ilangan. Mas magandang tingnan is, ito yung opportunity na tayo ay gumawa para maging simbolo ng pagtulong, maging simbolo ng pag-ibig, simbolo ng pag-asa, simbolo ng tagumpay sa kanilang buhay. So, ang dami ngayon, makikita mo yung balita sa ating probinsya, ang daming mga nagpa-positive, ang daming mga lumalabas na dadagdagan yung bilang. Alam niyo po, bakit nangyayari ito? We have to act, we have to do something. So, we have to discipline ourselves. Kaya yung mga paalala ng gobyerno, hindi po ito sa ikasasama natin, kundi sa ikabubuti natin. Better to follow than to disobey. Kumbaga paalala lang sa iba, wag natin pangunahan ng gobyerno. Dahil kung mas magaling tayo sa gobyerno, sana kayo na ang nakaupo. Kayo na nanguna. Pero hindi kayo ang niligay ng Diyos. Ang niligay ng Diyos, yung mga nakaupo. Igalang natin at respetuhin natin sila at ipanalangin. Yun ang kailangan. Hindi natin kailangan magmagaling. Dahil tayo pong mga Kristiyano, kung tayo nagbabasa, alam natin lahat ito mangyayari at magaganap. Ang bahagi natin, ipagpatuloy natin kung ano yung nais ng Diyos at ipinapagawa niya sa atin. At ito po yung ibahagi ang salita ng Diyos, ipaabot sa mga tao at marinig ang pag-ibig ng Diyos na may pag-asa, na may buhay na walang hanggan, na naghihintay sa sino man lalapit at magtitiwala sa Panginoon. Kaya lagi kong sinasabi sa kalamihan, alam mo, ang tunay na problema ng tao, hindi yung maiisip mo na issue o problema na pwede mong isipin. Ang totoong problema ng tao, yung kawalan ng relasyon at pagpapahalaga sa relasyon na yan. Dahil ang taong walang relasyon at pagkilala sa Diyos, anong aasahan mo na maayos o mabuti buhay sa buhay niya? Anong aasahan mo na kaayusan sa taong walang kinikilalang Panginoon at walang relasyon sa Panginoon? Kaya kung titingnan mo, yung tao may mga relasyon, ito yung mga taong makita mo may pagpapahalaga sa buhay at may pagpapahalaga sa kapwa. Kaya mga kapatid, kumbaga, isang hamon, ayusin natin muna yung ating sarili, yung ating relasyon. Kung gusto mo na gamitin ka ng Panginoon. Kasi naniniwala ako na hindi ka gagamitin ng Panginoon kung ikaw mismo wala sa Panginoon. Diba? So talagang dapat ikaw mismo nakakunik sa Kanya. Because if you are disconnected, so what's the use? What's the purpose? And there's no purpose anymore if we are out of line, out of connection. So we need that relationship. And the greatest relationship ever that we have is our relationship with God. Kaya sa mga kaibigan ko, makakapanood ito, hindi ito laban ng gobyerno lang. Hindi ito laban lang ng ating pamalaan o ng mga frontliner. Kundi lahat tayo, laban natin to. Laban na kung saan sama-sama tayo magtulungan tungo sa tagumpay. At walang tagumpay tayong aasahan kung hindi tayo marunong lumuhod, lumapit at magpakumbaba sa ating Panginoon. So malinaw yung sinasabi din sa Bible na if my people who will call by my name and humble themselves and pray. Alam mo,
Yun lang ang kailangan. Papakumbabang puso. Mapagpakumbabang puso. Aminin natin, kailangan natin ng Diyos. Hindi lang sa totoo lang, hindi lang sa ating bansa, dahil hindi lang naman yung ating bansa nagsasuffer, but the whole wide world are suffering. You know, we need God. We need His help. And to be honest, we are all helpless. Diba? But if we have God, sapat na siya para tayo magtagumpay. Sapat na siya para malampasan natin ang laban na to ng buhay. Kaya mga kaibigan ko, sa mga nasa quarantine area, yung mga nasa hospital, palakas kayo. At huwag kayong bumitiw sa inyong pananampalataya sa Diyos. Naniniwala ako at panalangin na kayo ay makakauwi, makaka-recover, at muling manunumbalik ang inyong mga lakas para makasama ninyo yung mga pamilya. So, never lose our hope and our trust to our God who died for us and who rose from the dead, and at babalik muli para sa atin. At ang biyaya ng Diyos ay sapat sa anumang pangangailangan natin. Kaya tiwala, paniniwala ay huwag natin iwawala o iwawaksi sa ating buhay. Kaya thank you so much for everyone who has time na nanood dito. I was convicted by God to share His word. I grab even gabi na, but I know sa lahat makapakinig nito ay maging pagpapala po itong mensahe ito. So magandang gabi po sa lahat, at thank you so much for watching. Yung mga nandiyan dyan, kumbaga sinamahan ako, at nawa ay maging pagpapala ka, maging instrumento ka ng Diyos para mag-abot ng tulong. I mean, it's more blessed, it's more blessed to help. Kesa ikaw yung tinutulungan. Parang gano'n lang din, it's more blessed to give than to receive. So, mas magandang ikaw yung tumutulong kaysa ikaw ang tinutulungan. So, doon na tayo sa tumutulong, diba? So, those people who are shouting, I need help, so, ito na yung pagkakataon. Lord, here I am. Use me. Here I am. Lord, let me be the one, Lord, to answer their prayer. Diba? So, kaya nga, pwedeng tayo din ang katugunan ng Diyos para sa pangangailangan ng ating kapwa. So, isang pribileyo po yun. So, again, mapagpalang gabi sa bawat isa. Thank you for watching. And ito po yung huling salita. Mahal kayo ng Panginoon. Sama-sama tayong magtiwala. Sama-sama tayong maniwala. Sama-sama tayong gumawa na hindi lang puro salita. Kaya kumilos tayo na we are on the last days. This is just part of the last days. But sabi ko, honestly, I don't care about the last day. I care about the soul. I care about the people. Kahit pa last day yan, kung wala tayong ginagawa, diba? It's useless. What really matter is, have you ever been a blessing? Have you touched someone's lives? Diba? Or have you saved someone's life? Diba? From death or from their, from their situation. So, let's all be a blessing. So, magandang gabi. Bless you more, and thank you for watching. So join me in prayer. Lord, thank you, God, for this privilege, oh God, that we have heard your word. We have heard, Lord God, your plan for us, Lord God, to trust you, that you are our great healer. Lord God, na ikaw ang aming manggagamot, Lord, that we need healing for our country, that we need, Lord, healing for the people
Lord, who are suffering for this virus, Panginoon, na lumalaganap. Lord, we pray for the recovery. Lord, yung mga nasa ibang bansa, yung mga kaibigan namin, kilala namin, na nagpa-positive, Lord God, yung mga patient number, ganito, lahat sila. Lord, we pray for them na nais po namin, Panginoon, na maging testimony yung buhay nila, na nakaranas sila ng tulong. Dahil naniniwala ako, Panginoon, darating ang time, itong mga taong ito na nakaranas ng pagtulong, sila rin ay gagamitin mo para tumulong din, Panginoon, sa kanilang kapwa. At ito yung klase ng nais mo na maganap sa buhay namin. Yung lumaganap, yung kabutihan, yung kagandahang loob na sa aming kapwa, na hindi tinitingnan ang kapalit, kundi tinitingnan yung pribileyo na makapaglingkod sa kapwa. Kaya Lord, I want you to bless everyone na nakapakinig ng salita mo. Lord, na isang salita na ito na aming narinig, Panginoon, dalangin po namin, Panginoon, na ito'y aming maisabuhay. Ito po ay makita sa amin, that we may put it into action, Lord God. So samahan mo po kami with your Holy Spirit, even your angels, as we walk every day, Lord God, in our journey, trusting you over everything. Kaya Lord, pagpalain mo lahat ng mga nagpapala sa amin, even those, Lord, we speak against us, Lord, bless mo din buhay nila, Lord, nanawa na dumating ang time na maunawaan nila yung kanilang ginagawa, na hindi yun yung purpose mo sa kanila, kundi ang purpose mo ang kami ay maging pagpapala. Kaya Lord, thank you so much. Sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang aming bayan, ang mundong ito, na nagtitiwala kami sa pagkilos mo, anumang banta ng kaaway o ng diablo sa aming buhay. Kaya Lord, bless our country, bless our president, even all the cabinet members, our senator down, Lord God, to our governors, Lord, mayors, barangay captain, Lord, even to the lowest rank who are serving in our country, in our community. Lord, take good care of them. Lord, all those frontliners, Lord, sa mga border control, Lord, those who are, Lord, working at the quarantine area, Lord, all the IMT, Lord God, lahat ng mga nasa lansangan, who sacrifices, Lord, their lives for service, Lord, nawa maranasan nila ang pagprotekta mo at balutin mo sila ng kapangyarihan mo at ng pag-ibig. Kaya Lord, salamat sa lahat, at tunay nga, Panginoon, sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang buhay na ito, na tunay nga, Panginoon, ikaw ang aming mabigyan ng kaluguran, kalahatian habang kami ay nabubuhay. Kaya salamat, O Diyos. We love you, we honor you, we glorify you. We ask this, Father, in Jesus' name we pray. Amen and amen and amen. So, again, magandang gabi sa lahat. Thank you for watching. Sa mga kaibigan ko, sa mga kilala ko, kaklase, sa mga inaalagaan ko mga tupa, I'm so thankful to God na magkakasama tayo sa journey ito. Let's be a help. Let's, kumbaga, tayo ay maging pagpapala at maging, kumbaga, instrumento ng Diyos para sa kanila. Kaya magandang gabi po. Salamat. We love you. God bless you. Sa muli, sa susunod na mga pagkakataon, nawa ay maging kalakasan yung mga salita na ating narinig sa gabing ito. So, more blessing, my prayer, and that God's favor will always be upon us. We love you. Be a life giver. Be an instrument of God to bring help, to bring Jesus to everyone. God bless. Good evening. Salamat.